Hello guys, Geotech Official po nagbabalik para sa ating YouTube channel. So isang video na naman po na ayusin natin na isang TV EasyY na brand na LED TV na 50 inches. Ayan. So ang problema nito guys, sabi ng ating minamahal na customer ay bigla na nag-blackout. Galing sila sa bakasyon, pagbalik nila, pag bukas nila ng TV is blackout na, wala na siyang picture, no? Pero may sounds. So titingnan natin kung okay ang backlight niya. So naka-steady na siya, naka-standby. On na natin. So binuksan ko na yung likod dito guys, para linisan ko, tapos testingan na lang natin. Yan. So yung pinaka-pindutan niya, on natin. Sa baba siguro ito. Yun. So yan, nag-green na siya, no? Ayun guys, no? Meron siyang backlight. Meron okay ang backlight niya. Talagang screen lang talaga ang problema. Yan o. Once na tinap nyo yung pinaka-screen niya, may lumiliwanag siya. Sabihin okay ang backlight niya. So, sa gantong kaso, kadalasan na sira na to LCD. LCD na to bagas na ganito. So, titingnan natin guys kung saan parte na ng LCD ang may tama. Left or right, ano? Left or right, titingnan natin. Tapos dito napansin ko, meron na siyang spot. Yan, sa spot. So, hinawakan ko siya, hindi naman nag-iinit. Normal naman siguro. Kasi kung nag-iinit to, delikadong may tama na ang side ko o yung pinaka-screen niya. Magkakaroon niya ng stripe line dito kung maayos natin yung pinakasalamin natin, yung pinakasalamin LCD na to. Magkakaroon siya dito ng stripe line kung mainit to. So, napansin ko, hindi naman nag-iinit. Yan guys, babalik natin to para makita natin kung saang panel ang may problema, kung sa right o sa left, ano. So i-pause ko muna sandali guys at babalik ko itong TV na to. 50 inches EasyY LED TV, no? So yun guys, nabaliktad na natin yung pinaka TV, no? So ito yung pinaka mainboard niya. So ang ginamit na board nito is yung universal board, ano, na nilagyan na lang ng program para maging pangalan na EasyY. So programmable kasi ang mga board na ganito, kahit anong pwedeng ipangalan is pwede, no? So yan. So ang pinakatikon natin ay, so yan ang pinakatikon niya. Usually ang tikon nito ay hindi siya gumamit ng LG, hindi rin siya gumamit ng Sharp na Tikon, at Samsung, no, hindi rin gumamit. So itong Tikon na to is exclusive lang talaga sa EasyY na kumpanya. So sana makakuha natin kung saan panel ang problema. So itayin muna natin itong pinaka right flex niya, no, yung pinaka right Tikon natin. Itayin natin itong ihang kung ano magiging resulta. So kung left or right talaga ang problema niya, unahin muna natin sa right, kasi kung binaliktad natin, nasa right itong Tikon na to, no? So tanggalin natin. Yan. So isaksak natin ulit. Yan. Pindutan. Tignan natin kung mag-green na siya. Ano po ang dalawa ko mga... Yan. Ano ko lang yun? Kung naggagana pa sa gawa rin. Yan. Nagbukas na yung pinaka-backlight niya. Tingnan natin sa ilalim. Yun guys, wala pa rin siyang picture, ano? Yan. Plain pa rin. So patayin natin at ibalik natin itong pinaka-tikon niya, pinaka-flex niya, at tanggalin naman natin yung kabila. So ito pala guys, itong tikon natin is good naman, no? Kasi tinest ko itong pinaka-fuse niya, supply dito sa ating tikon galing sa LVDS as pinaka mainboard, ay meron naman siyang 12 volts na supply. So bagsak lang yung pinaka DC-DC niya dahil nga siguro may problema sa pinaka panel
nawawala yung BGH niya at BGL, no? So kaya try natin na maghang left and right ng ating mga flex at malalaman natin kung nasaan ang pinaka problema. So yan, so yung pinaka right flex niya, balik natin. So pagbabalik na guys ng flex, dapat pantay na pantay itong black strip niya to, kasi once na tagilid yan guys, masisira ang ating pinaka T-con, ano? Pati yung pinaka flex masisira. Kaya kung pag sinalpak nyo, tingnan nyo mabuti yung pinaka line kung hindi ba umangat. Yan. Yan isa pang problema ng mga T-con pag nagkakamali ng magsalpak, no? Ito naman yung hang natin guys, pinaka left nya. Yan. So good pa naman yung pinaka flex nya, wala pa naman dumi guys, malinis pa. So yan. So saksak naman. Yan. Pinto naman tayo. Yan. So nag-green na siya guys, tingnan natin. Ayun guys, so lumabas yung EZY, no? So sa lagay nito guys, nasa kabila yung pinakatama ng panel. So dito white, tapos dito kanina lumabas yung EZY na yan, no? Diba? Lumabas na yung pinaka screen ng ating TV na iniayos. So dito white, dito may lumabas na picture, no? So maliwanag guys, na ang problema ng ating T-con, ng ating panel is nandito sa pinaka left panel ng ating LCD, no? So pagtanggal nating flex na to, is lumabas na yung pinaka logo and nagkaroon na siya ng blue screen, no? So ngayon, patayin ko muna ulit guys. Dito sa lagay ng ating T-con, makikita natin yung pinaka linya ng ating T-con, ano, pinaka mga CKB. So mapapansin natin dito guys, dito sa pinaka T-con natin, itong unang linya ng ating mga pinaka LVDS ng ating flex, pinaka socket. Ito yung pinaka CKB ng ating T-con, ano? CKB, yan ang mga CKB niya. Konektado yan dito sa kabila, no? Yan. Ganun din sa kabila. Kaya ito-try muna natin mag paper method, ano? So hindi ako gumagamit kasi ng tape method guys, kasi pagdating ng oras natutunaw yon, umiinit syempre. Mas maganda yung paper method, ano? Para safe, saka madali lang pagtanggal. Wala siyang mancha sa pinaka flex niya once na tinanggal natin inulit, ano? Kasi pag tape is nagkaroon ng malagkit sa pinaka ng ating flex, nagiging cause yun ng loose contact o improper contact ng ating mga pins. Kaya tendency kikis-kisin mo yung pinaka-pin na yan hanggang sa masira, no? So pero kung paper method lang, lalagyan lang natin ton paper kapiraso, at kung hindi natin nakuha yung patama sa pag-blocking, is natatanggal lang, ano, pwede tayo magbawas. So ganun ang pagkakaiba ng tape method saka sa paper method. So yun guys, hanap muna ako ng kapirasong papel at ito-try natin itong i-block tong CKB ng ating T-con, ano? Yan, mga CKB yan guys. Ito kasi is yung supply sa pinaka IC gamma ng ating T-con, no? Pinaka IC, pinaka processor ng ating T-con, gamma IC. So yan. So pupos ko sandali guys, hanap ako ng papel at kukunin ko yung linya na to, na ilang linya ba to ibablock natin. Try natin itong bilangin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 pin ang bablock natin guys. So nandiyan na yung mga CKB, LC1, LC2 no. Sasama rin natin 'yon. Kung may LC1, LC2 siya, isasama na natin at iba pang mga signals na dapat i-block no para mag-normal ang ating screen. So yun guys, ipopost ko sandali para makakuha ka ng papel. Steady lang kayo. Guys, may konting correction lang tayo kasi ito pa lang kasi nakalang ko muna bago natin lagyan ng paper method. Napansin ko hindi pa na to CKB guys, ano? Kasi dapat ang mga CKBs is kung saan nakatapat yung mga linya, yung mga pins is ganoon din sa tinatapatan nito no. So ang problema dito is hindi siya nakatapat doon. So iba kasi itong Tikon na to guys, hindi siya katulad ng mga LG, Samsung at saka Sharp na Tikon is kung nasaan ng pinaka-pin niya, nandoon yung pinaka-Tikon niya, ay pinaka-CKB niya no. Sa dulo-dulo kayo no. So ito guys is ang CKB niya is nakatago sa likod na no, sa backboard niya. So napansin ko dito nanggagaling ang mga CKB no. Kung titingnan mo kasi guys hindi siya parehas dito sa kabilang dulo. Yan. Pero kung aaralan mo kasi yung pinaka mga linya is magkakatugma siya doon sa dulo-dulo. No? Katulad nito, pakita ko sa inyo. Kung babaliktarin natin to, titingnan natin yung pinaka-Tikon. Ang mapapansin nyo yung pinakadulo niya, yan o. Yan, mga CKB yan guys. Ito din sa kabila, ganun din siya, yan o. Pare siya dito sa dulo-dulo. So wala lang siyang linya na katulad na isa lang ang pinanggalingan niya, nakaparallel siya. So hindi niyo mapapansin yan ano. So nung inaralan ko, kasi sabi ko, tinignan ko tong pinaka-pin na to, hindi siya nagtutugma dito. So kaya sabi ko, correction muna tayo guys para hindi tayo magkamali. Ngayon, ibabalik muna natin tong pinaka LBDS. At dito tayo mag-block guys ng ilang pin yan. So estimate ko is nasa magbo-block tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pin. So ito yung pinakapapel na ilalagay natin guys, na naggumpit na ako kaya sinabi ko sa inyo no. So sasalpak natin dito sa ating Tikon. Hindi pala 8 pin to guys ano. Nagpas pang 8 pin to. Basta kasi ang ano nito, isasama na natin lahat ng CKB niya para hindi na magloko pagdating ng panahon ano. So yun guys, ayan, ilang pin yan. Kung bibilangin natin yan is nasa 2, 4, 6. Magulo ang camera natin. Kasi na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. So 16 pins siya guys ano. So yun i-block natin para madami na lahat ng mga signal na may problema sa pinaka left panel niya no, para ma-block na rin natin yun. So yun, isasalpak na natin itong pinaka flex. So zoom out ko lang. Yan. So ingat-ingat lang po sa pagsalpak guys kasi baka tuklap yung pinaka-pin niya, magkakaproblema tayo niya sa flex. Dapat mag-lock siya guys ha. Pag tumunog, lock yun. So yan. So titingnan natin guys kung anong pinaka-resulta nito. Hindi talaga itong pinaka-CKB niya. Buti na-analyze ko kasi nung tinignan ko hindi siya CKB kasi pagdating dito sa kabila iba na no. So mapapansin niyo naman yan eh. Kahit sinong technician mapapansin yan no. Except lang kung mga baguhan, baka pag nakita nilang may mga ganyan, may mga pin-pin na siya, mayroong mga bilog-bilog sa pinaka-board niya, is mapagkakamalan yung CKB ano. Analyze niyo muna guys yung pinaka-Tikon para malaman niyo na tama yung pigba-block niyo no. So ngayon dito tayo nag-block no sa pinaka-dulo. Connected din siya sa dulo no. Pero dito mapapansin niyo mali, iba yung pinaka-output ng ating mga CKB pagdating dito sa kabila no.
Kilo. Ayan, saksak natin guys. Tingnan natin kung ano yung resulta. Ayan. Standby. Okay na. Power on. Sabi nga ni kan Ayan. Nag-kimat na yung pinaka ano. Green na siya. No? formal man ako daw kasi Ayun guys, ano? Complete na no guys. So, meron na siyang picture. Tingnan natin yung screen. Ayun guys, blue na siya no. Medyo babalik tayo ko muna. May nahirap kasi guys ano. So steady lang kayo, pabalik tayo ng TV. So yun guys, nakatiyaya ng ating TV. Saksak na natin ulit. Nagagap sumilip eh. Kailangan makita natin. Duman sa batahan sa tiga. Yan. So yun, standby mode. Power on tayo. si bagwan ito oh. Si bagwan Yan. ito. So green. Yan, tingnan natin. Si bagwan ito. Ayun. Lumabas na yung ECY guys ah. Okay na siya no, di ba? Tapos yung spot niya guys, talagang nasa kanto lang, no? Si Bagwan, duman sa salong. Ang bungalo, ang bungalo na ganito sa may ka, ito nga ni ka, ang malos, lapot na ito. Si signal niya no, ganyan guys. Okay na yung pinaka-signal niya, no? Mayo lamang yung bandere. So wala siyang picture kasi guys, wala pang di nakaano yung pinaka. Mas ito bang mga araw sa talit na. So guys, yun yung pinaka-spot niya. Sa kung bagas magkabag hinali. Mas sir lagun hinali. So pasiring ko hinali na. So try natin guys, ibalik muna natin, lagyan natin ng signal kasi wala siyang signal. Kakabit natin sa box niya kasi gamit ito is GSAT, no? So tingnan natin, ibalik ko muna guys para makita natin yung pinaka screen niya kung malinaw, no? So steady lang kayo dyan. So okay na siya no guys. Ayun. Wala siyang mga fine lines, ano? Okay siya. Except nandito sa ating guhit na yan, no? Ay yung pinaka spot niya. Nagkaroon siya ng spot. Pero hindi naman lumalaki, okay lang naman. So yun guys, ito na yung ating ginawang TV na EasyY na 50 inches. Ayan. No fine lines. Okay na okay ang picture niya. Except lang dito sa may kanto na to, mayroon na siyang spot. So hindi siya naka-apekto sa LCD. Wala siyang stripe line, ano? So yan. So guys, yun lang ang pag-ayos nitong ganitong TV ng mga EasyY model, T-Con type. Una muna is check nyo muna yung LBD, mga flex niya, left and right kung saan parte ang may problema. Saan parte ng LCD ang may tama no, sa panel, kung sa left or right, ano. So yun guys, ganun lang kasimple naman po ang pag-repair, pero wala talagang medyo dapat alamin yung problema, no? So hanggang dito lang guys, thanks sa panonood.